Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay inaanyayahan namin dumalo at makinig sa aming mabuting balita para po sa ating mga kaluluwa patungo sa ah, kaluwalhatian, Lord God. Let me call Sister Merly po for opening prayer. Panginoong Yesus, narito muli kami, Panginoon, nagsasama-sama na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami inyong pinagtipon-tipon upang makinig ng iyong mga mabuting balita, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa bawat naming pakikinggan ng iyong banal na salita sa pamamagitan ni Brother Albert, ay ito ay maging sandigan namin at isabuhay namin. Pagkalooban niyo po si Brother Albert ng knowledge at wisdom na may parating niya sa amin ang lahat ng gusto niyong iparating. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyayang walang hanggan na pinagkakaloob niyo sa aming pamumuhay sa araw-araw na pangangailangan namin, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Hindi po namin kakayanin kung wala po kayo dito, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami ay magpupuri sa iyo at magpapasalamat. Ah, Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang kanilang mga pamilya, Panginoon, na naway lagi po silang ligtas sa lahat ng kapahamakan mula sa mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon. Naway naway gabayan, patnubayan niyo po kami, Panginoon. At maraming maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon ko, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin. Ano man ang pinagdadaanan namin, ano man ang problema, ito po ay amin. Ito po ay magiging baliwala lang sa amin sa tulong ninyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, gabayan at matbayan mo po kami. Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa lahat ng mga ang MC namin, ang inspirational talk, ang mag-closing prayer, lalo-lalo na rin po si Brother Albert. Maraming maraming salamat po at ganoon din po sa aming singer na si Joy. Nawa, Panginoon, may atid niyang mabuti at marinig yun ng maganda ang kanyang boses, Panginoon. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo, O Jesus, na tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kabataan na 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 nanganganib sa kanilang mga pananampalataya dahil sa mga tuksong dumarating sa kasalukuyan sa aming lipunan, Panginoon. Naway ang banal niyong pag-ibig ang isabuhay nila, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang lahat ng mga naliligaw ay inyo pong ituwid, Panginoon. Kayo lamang po ang makakagawa nun para sa kanila. At nawa, Panginoon, lagi nilang isaisip na may mabuting Diyos na handang tumulong sa mga nangangailangan, sa nawawalan ng pag-asa, sa lahat ng may makaramdaman, Panginoon. Kayo lamang po ang aming pag-asa, Panginoon. Wala na pong iba. Dahil kayo po, mahirap man, mayaman, mabait man o masama, Panginoon. Nandun po kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ito po ang aking panalangin sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen.
give us a trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm 1, 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, that's the word of our Lord. Ngayon naman po ay ating tatawagin ang ating pong mahal na kapatid na si Sister Shirley para sa ating inspirational talk. Ah, Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi sa atin sa Pilipinas. Ako po taos-pusong nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay at binigyan niya ako ng pagkakataon makapagbigay ng kaunting banal na salita na aking napag-aralan sa hapon ito. Ang aking pong ipahayag ngayong magandang balita ay nanggaling sa Galatians 6, chapter 6, verses 6 to 10. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ang mga magpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Huwag ninyong linlangin ang iyong sarili at ang Diyos ay di madadaya ni inuman. Kung ano ang inihasit ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang pagsisikap ng mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon. Tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na ang mga kapatid sa pananampalataya. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating kapatid na si Brother Albert dahil binigyan siya ng talino na galing sa ating Diyos na buhay at ito po ang kanyang mga inilalahad niyang magandang balita ay binabahagi sa ating lahat na naririto sa gawain ito. Sa ganitong paraan ako po ay sa simula ng nagkaroon ng gawain ito, ako po ay nagkaroon ng
mga kaalaman kung paano niya ibinabahagi ang salita ng Diyos. At ito po ay aking binibigyan ng malaking daan dahil ito po ay nagkakaroon ako ng isang kaalaman dahil sa mga pagpapahayag ng ating nagtuturo sa atin ang salita ng Diyos. At tayo pong naririto sa gawain ito ay huwag nating lilinlangin ang ating sarili. Tayo po ay magkaroon ng sariling pagsisikap upang ang Diyos po ay hindi natin madadaya kung ano po ang ating ginagawa sa ating Diyos lamang nakakaalam kung ano ang ating nasa sa ating puso, nasa ating isip, sa ating gawa. Ito po ay nakikita ng lahat ng Diyos at ito po ay ang Diyos lamang ang magkakaroon ng magandang kung ang ating ginagawa sa kapwa ay galing sa katotohanan. Kung ano po ang tayo pong naririto sa gawain ito, kung ano po ang ating inihasik sa ating pananampalataya, sa ating mga kilos, sa ating mga salita, sa ating mga gawa, ito po ay tayo po ay naghahasik ng isang magandang kabutihan kung ano ang ating ginawa sa kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kapwa, higit sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito po tayong lahat na ito ay tayo po ay magkakaroon ng magandang ani upang tayo po ay magkaroon ng magandang kinabukasan sa ating espiritual na pamumuhay. Tayo po ay tayo pong nasa yung mga taong hindi pa po nalalaman ang katotohanan at sila po ay naghahatid ng kasamaan sa laman at mga laman ang kanilang binibigyan diin dito sa ibabaw ng mundo. Sila rin po ay bibigyan ng biyaya pero yun po ay alam naman po natin na ang ating Panginoon ay kahit ikay mahirap, mayaman o ikaw man ay ang lahat ay pinagkakaloob ng Panginoon. Ang araw ay pinasisikat sa mahirap at sa mayaman. Ganun din po ang ang pinagkakaloob ng Diyos. Kaya ang ating pagsikapan ay magkaroon tayo ng espiritual na pamumuhay. Dahil kung tayo nagnanasa sa laman, ay tayo po ang ihahatol po ng Panginoon sa atin ay ang kamatayan. Tayo po ay lalong tayo magsikap sa ating pakikipag-isa sa ating Diyos, higit sa ating espiritual na banal. Tayo po ay mag-aani ng buhay na walang hanggan sa ating espiritual na pamumuhay. Sa aking buhay ay nalaman ko ang kung anong tama at kung ano ang dapat gawin at ano ang dapat taglayin sa iyong buhay kung ang inihingi mo ay ang kagalingan, ang ating buhay sa mundo ay magkaroon tayo ng magandang aanihin galing sa ating Panginoon dahil ito po ay nalalaman natin sa ating sarili. Kung tayo po ay mabuti, kung tayo ay masama, nakikita po naman natin, nararamdaman natin kung ang ating ibinibigay sa ating kapwa ay mabuti, yun po ay nararamdaman natin na ay ang sarap palang tumulong. Pagka naman tayo ay gumawa ng masama, ginawa natin nakatulong ka nga pero ginawa mo naman sa masama, hindi po yun karapat dapat sa isang taong nag-aaral ng pananampalataya. Kaya tayo ay huwag tayo magsasawa ng naggumawa ng isang mabuti at sa pagdating ng panahon kung tayo po ay talagang dito sa mundo, tayo po ay sabi nga ni Brother Albert, tayo ay dumadaan lang dito sa ibabaw ng mundo at ito hindi ang ating dapat tirahan kundi ang nasa taas, ang buhay na walang hanggan. At kung tayo po ay dapat natin sa panahong ito na atin pong pag-aralan kung ano ang dapat natin gawin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Hindi man sa lahat sa mga makikita mo sa kung ano ang na, na nakikisalamuha mo dito sa ibabaw ng mundo, nakikita mo ang kaalaman,
ang pangangailangan ng isang tao. Kahit maunting bagay ay yun po ay nakakatulong sa atin sa ating mga bagay na ating ginagawa sa pananampalataya. Ako po, ang isang tao kahit bigyan mo lamang ng ating yung sa umaga, bumati ka, they appreciate it, and kung tumawa ka, natutuwa rin sila dahil siguro makikita mo naman po ang tulad ko, ako mayroong pinagdadaanan minsan sa pamilya, sa aking kalusugan. Pagka ako'y binati ng aking pamilya, nagiging natutuwa ako. Kahit ba kamusta ka, ganun. Ako po'y natutuwa dahil nagkakaroon ako ng pag-asa na maging isang tunay na kung anong nakikita sa atin ay yun din po ang ginagawa nila. Kaya ang ang pag-aani natin ng kabutihan sa ating ginagawang pananampalataya ay dapat natin pong uh, ipagkaloob din po sa mga taong dapat ibahagi ang magandang kinabukasan. At ito po ay ating makakantan at sa ating laho sa ating daigdig na ito ay tayo po alam natin kung ano ang kaparusahan ng ibibigay ng ating Panginoon. Marami pong salamat at nawa tayo po ay magkaroon ng magtanim ng sariling puno upang tayo po ay mag-ani ng katagumpayan sa ating pananampalataya. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Ngayon naman po ay tatawagin natin si Brother Albert para sa ating Word of God this week. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatiran sa UK. At magandang araw po sa lahat na nakamonitor dito sa ating gawain, sa gawain ng Panginoon. At dalangin ko po na bawat isa sa atin ay tumanggap ng kapayapaan, madamang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at magkaroon ng magandang pamumuhay ang bawat isa. So mga kapatid, narinig po natin yung ibinahagi ni Sister Shirley, yung salita ng Diyos, kung paano kumilos ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, ay isa pong napakagandang pamantayan sa bawat isa sa atin, yung mga bagay na ating narinig, na kung paano niya sinasabuhay ang salita ng Diyos, ay isa pong
magandang palatandaan ng pag-unlad ng ating kapatid na ito sa mga salita ng Panginoon. At marapat lang na purihin ng Diyos. Now, my dear brothers and sisters, muli nating babasahin yung binahagi ng ating kapatid sa aklat po ng Galatia chapter 6 from verse 6 to 10. Ito po yung kanyang binasa. Galatia chapter 6 from verses 6 to 10. Ang sabi po rito ay ganito, let the one who is taught the word shall all good things. Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. So ito po ay patungkol doon sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. At kasama na rin po kayo ng mga nag-IT. Ang sabi po rito, let the one who is taught the word shall all good things, share all good things with the one who teaches. So, ang igaganti mo sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos ay kabutihan. Kasi hindi advantage na bigyan mo ng sama ng loob o pasakitan mo yung mga taong nagbabahagi sa iyo ng mabuting bagay, lalo na po yung salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagkakaroon ng paggalang sa mga taong nasa sa labas na hindi sila nagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo na pong dapat nating pakamahalin at bigyan ng pahalaga sa ating buhay ang mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit ko po nasabi ito? Kasi utos po yun ng Biblia. Ganito po ang sinasabi ng Biblia tungkol doon sa mga taong pinagkalooban ng Diyos ng kanyang karunungan. Inuulit ko po sa inyo, ang karunungan po sa salita ng Diyos ay kaloob ng Diyos. Hindi po ito na-attain dahil sa ikaw ay nag-aral sa seminaryo o di kaya ikaw ay talaga nagpupunyagi sa iyong sarili, kundi ito po ay kaloob ng Diyos. Meron po kasing naghahangad na magsaliksik o magbahagi ng salita ng Diyos, pero ang kanilang ginagawa ay kulang, hindi sapat. Kaya sa Biblia po ay merong sinasabing ganito bago po tayo dumako sa kung dapat nating ugaliin sa mga naglilingkod at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Nasabi po rito sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 7, ito po sinasabi. Kaya po nasabi ko na merong mga taong naghahangad na malaman ng karunungan ng salita ng Diyos pero hindi po sila nakakarating doon. Ang sabi po rito sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 7, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Lagi namang aral ng aral. Pero bakit hindi makaabot doon sa tunay na kaalaman sa katotohanan? Aral ng aral. Kaya nga po doon pumapasok yung salitang sa inyo ipinagkaloob. Kaloob po kasi yun eh. Basahin natin sa aklat ng Marcos 4:11. Ito po sinasabi. Kausap po ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang mga alagad. Paano po nagkaroon ng karunungan ang kanyang mga alagad sa salita ng Diyos? Ay hindi naman nagsipag-aral yung kanyang mga alagad. Ito po sabi ng Panginoon sa aklat ng Marcos chapter 4 verse 11. And he said to them, to you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is parables. So, ang pinagkalooban po talaga ng karunungan sa salita ng Diyos ay yung mga alagad. Kasi ang kaharap po nito ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang mga alagad. At binigyan sila ng talagang
pambihirang karunungan sa salita ng Diyos. Bakit po? Kasi po tinuruan sila mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin kung paano po napatunayan na talagang nasa sa kanila ang karunungan ng salita ng Diyos. Dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 13, ito po sinasabi. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, hindi po sila nag-aral sa seminaryo, wala silang background sa mga universidad. Sabi po rito, and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they have been with Jesus. So ito po malinaw na nagpapatunay na ang karunungan ng salita ng Diyos ay kaloob ng Diyos. Para din lang yung pagkanta na hilig mong kumanta, pero wala namang hilig sa iyong kanta. Meron naman mga tao na hindi naman hilig ang pagkanta, pero pinagkalooban ng magandang boses at magaling siyang tumiming sa kanyang pag-awit. Ito po ay isang regalo o gift na nagmumula sa Panginoon. At kung atin pong dadagdagan ng turo tungkol sa pagkakaloob ng Diyos, ganito po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa aklat ng Mateo 19, Matthew chapter 19. Ang sabi po ay ganito. Sa Matthew 19 verse 11, ang sabi po ng Panginoon Jesucristo, but He said to them, not everyone can receive this saying, but only those to whom it is given. Hindi natin matatanggap ang mga salitang ito ng Diyos kung hindi talaga ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Yung mga pananalitang ito ng salita ng Diyos, kaloob po ito. May dalawa pong uri ng karunungan sa daigdig na ito. Merong karunungan pansanlibutan at meron namang karunungang mula sa Diyos. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 2, verse 6 and the following. Bibigyan ko lang linaw sa inyo mga kapatid na kuminsan talagang ang sikreto ng kaharian ng Diyos ay kaloob ng Diyos upang mabatid at maalaman. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 and the following ay ganito. Dito po natin malalaman dalawang klase ang karunungan sa mundong ito. Ang sabi po ay ganito. Yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age. Hindi ito karunungan ng sanlibutan na nakukuha natin sa mga eskwelahan, sa pag-aaral, degree, doctorate degree, masteral degree, ang daming degree. Sa bagay, yung doctorate degree, that is the highest degree conferred by the university. Pag ikaw ay doctorate degree holder, ay mataas na antas yun ng pag-aaral, my dear brothers and sisters. And you can achieve that by studying in the university or in advanced knowledge. Ayan. Not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. But we impart a secret hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depth of God. For who knows a person thought except the spirit of that person, which is in him? So also,
no one comprehend the thought of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. And we impart these in word, not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truth to those who are spiritual. How can we interpret spiritual truth? You know, the Word of God. We have to read the Bible to them. We have to expound the saying of our Lord in one verse to another verse, in another book to another book, so that we will be able to arrive to the profound understanding of what our Lord have said to us in the Bible. So my dear brothers and sisters, I am speaking to you about the wisdom from God, the wisdom from God. It is a gift from God, my dear brothers and sisters. It is not attained by studying in many theological school, attending so many seminars. It is not. It is a gift of God. And that was happened on the life of those of the 12 apostles, who was given the understanding of the secret of the kingdom of God. And God also is teaching us today, through our Lord Jesus Christ and through some of his apostles. And what we are reading to you is the letters of the 12 apostles of our Lord Jesus Christ. And actually, kapag tayo nagbabasa nitong mga verses na ito, ng mga books na ito na sinulat ng mga apostol, ang ating Panginoon Jesucristo ang mismong nagtuturo sa bawat isa sa atin. Kaya nga ipinagbabawal ni Jesus na tayo ay magturo ng ating pansarili. Kailangan tayo doon magtiwala, umasa sa mga katuruan ng mga apostol na siyang tunay na pinagkalooban ng pagkaunawa sa hiwaga ng mga salita ng Diyos, upang tayo ay makarating talaga doon sa katotohanan. Kaya nga binanggit ko sa inyo yung 2 Timothy chapter 3 verse 7, always learning. Ano nakalagay doon? 2 Timothy chapter 3 verse 7, always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. Hindi nila marating yung talagang pinakasukdulan para yung tunay na kaligtasan ay mapasa puso at isipan ng mga taong nakikinig. So my dear brothers and sisters, tayo po ay nakakarating dun sa parting yon sa tulong po ng banal na Espiritu Santo na siya nagtuturo sa bawat isa sa atin. So my dear brothers and sisters, ganyan po. Balikan uli natin yung binasa ni Sister Cher sa Galatia chapter 6 from verse 6. Ang sabi rito, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Abay, meron utos pala ang Panginoon na mag-share kayo ng mabubuting bagay doon sa mga nagtuturo sa inyo. Hindi lamang doon sa paraang pera. Yung respeto, malaki po yung sharing ninyo sa amin na naglilingkod sa Panginoon. Babasahin ko po sa inyo na kung ano ang dapat ugaliin ng miyembro doon sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Babasahin ko muna sa inyo yung sulat ni St. Paul sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Babasahin ko muna sa inyo. Sabi po rito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 the following,
Let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Abay, maganda pala ito, no? Let the elders. Sino ba ang elders? Yung mga namumuno. Yung po kasi elder. Ang elder po, hindi po yung tinatawag, biblically speaking, my dear brothers and sisters, yung elder, yung po yung mga leader sa gawain. Hindi po yung elder ay yung lungaw na ang bibig, hindi po yun, o matandang-matanda na, hindi po yun ang tinatawag na elder sa Iglesia ng Diyos. Ang elder po, yung mga leaders. Si Saint Paul po, tinatawag na elder, although siya ay bata pa. Kahit po bata si Saint Paul, tinatawag na elder eh. Ayan. Tinatawag ding elder kahit na bata pa. Yung mga leader po ang tinatawag na elder dito. Now, my dear brothers and sisters, babasahin ko kung paano dapat nating tratuhin yung mga nag-elder o leader sa gawain. Ito po sabi, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Ako, malaking paggalang ito doon sa mga naglilingkod. Especially those who labor in preaching and teaching. Lalo na raw doon sa mga nagpipreach at nagtuturo ay dapat po utos ng Panginoon consider worthy of double honor. Naku, malaking paggalang ito, my dear brothers and sisters. Especially those who labor in preaching. Ewan ko kung ako'y pumapatak dito, who labor in preaching and teaching. Sabi po rito, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it tread out the grain, and the laborer deserve his wages. O yan, meron po palang dapat na ibahagi ang mga miyembro sa mga naglilingkod sa kanila na habang nagpapagal at nagpapakahirap yung kanilang mga leader sa pagbabahagi, sa pagpipreach at sa pagtuturo, ay maging bukas kayo sa inyong sarili ng anong ibubukas nyo. Yung inyong respeto, yung inyong pagtingin, yung inyong pagmamahal sa mga nagpapagal sa salita ng Diyos. Ayan. Do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Yun po, pagka may mali na nagawang elder, kailangan 2 or 3 witnesses. That is according to the Bible. Now, yan pa. Ganyan natin tatratuhin yung mga naglilingkod sa atin. Ito pa po. Dahil ito, kaya ko lang naman ito natalakay sa inyo, my dear brothers and sisters, ayon sa binasa ni Sister Shirley. Gusto ko lang i-expound yung kung paano natin tatratuhin yung mga elder o yung mga naglilingkod, lalo na po yung nagtuturo o nagpipreach ng salita ng Diyos. But dagdagan pa po natin sa aklat ng Hebrew chapter 13 verse 7. Ang sabi po ay ganito. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Malinaw po ito, my dear brothers and sisters. Alalahanin natin yung mga namiminuno sa atin. Lalo na po yung mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Inyong i-consider yung bunga ng kanilang pamumuhay. Titingnan ninyo kung ang inyong leader ay maayos ang takbo ng pamumuhay. May kaayusan ba ang kanyang pamilya? May respeto ba ang kanyang mga anak sa kanya? Iginagalang siya ng kanyang mga anak. Titingnan ninyo yon, my dear brothers and sisters. Kaya ang aming pamilya, titingnan ninyo. Baka hindi ko isinasabuhay ang salita ng Diyos. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.
Naku, gagayahin pala ninyo kung paano namumuhay yung inyong mga leader. Kasi sila ang tunay na buhay na halimbawa ng paglilingkod sa Panginoon. Yan po. Yan po ang mga paalaala ng banal na kasulatan at utos ng Diyos kung paano natin tatratuhin ang mga leader natin o naglilingkod sa ating gawain. Now, itaas pa natin doon sa 17. Ang sabi po ay ganito, kung ano ang tatratuhin natin ng mga leader. Obey your leaders and submit to them. Sundin ninyo ang mga namiminuno sa inyo at pasakop kayo sa kanila. Hindi kayo sasakop sa kanya. Kayo ang pasasakop sa inyong leader. Lalo na po kung nandun yung mga sinasabi ng Biblia kung paano sila mamuhay ang kanyang pamilya. Nakita ninyo maayos, maganda, pasakop kayo sa mga leader ninyong ito. Huwag kayong pasasakop kung lasinggero inyong leader. Kung inyong leader nag-aadik-adik o kung ano-anong kalaswaan ang pinagagagawa sa buhay, huwag ninyo silang kilalanin. Pero kung ang way of life nila ay nababatay sa salita ng Diyos, nagkakaroon ng magandang buhay ang kanilang sambahayan, ang kanilang pamilya, ang utos ng banal na kasulatan, obey your leaders and submit to them. Pasakop kayo sa kanila. For they are keeping watch over your soul. Dahil kami ang tigapagbantay o ang leader, ang tigapagbantay ng inyong mga kaluluwa. As those who will have to give an account. Ako po'y mananagot sa Diyos. Bilang leader sa gawain ito, kung kayo'y masasadlak sa masama dahil sa aking preaching, ay pananagutan ko sa Diyos yun. Kaya as much as possible, ginagawa ko na ang salita ng Diyos na buhay ay makarating sa inyong pandinig, maikapit ninyo sa inyong pamumuhay, sapagkat ito'y putong at korona ko sa harapan ng Diyos pagdating ng Judgment Day. Yan. As those who will have to give an account, ako pala magsusulit nito sa Panginoon. Let them do this with joy and not with groaning. Yung inyong pagsunod, yung inyong pagpapasakop sa inyong mga leader, gawin ninyong may kagalakan, hindi yung not by groaning. Yung groaning ay yung, anong tawag dito? Siguro pagrereklamo ito, ibig sabihin ito, groaning. For that will be of no advantage to you. Ay wala palang advantage kung kayo'y magiging palaaway sa inyong mga leader. Hindi kayo matututong rumispeto sa inyong mga leader, ay it is not no advantage to you. Masama po yun. Kasi you are violating the rules of our Lord Jesus Christ, how you will treat your leaders, especially those leaders who are really setting a good example to the flock that was given to them by God. So malinaw po yun, my dear brothers and sisters. Kung sino ang leader na inyo irirespeto, yung mga leader na hindi na gumaganap ng tungkulin sa kanyang sambahayan ng buong kaayusan, iginagalang at minamahal ang kanyang mga anak, hindi magulo ang kanyang sambahayan, igalang ninyo mga leader na ito, gayahin ninyo ang uri ng kanyang pamumuhay. At kayo'y sumunod at pasakop sa kanya na walang reklamo, na may kagalakan sa inyong puso, sapagkat hindi advantage sa inyo kung kayo ay magiging reklamador laban sa kanya. This is no advantage to each and every one of you. Kung ako'y masamang leader, do not respect me, my dear brothers and sisters. Kung ako'y basagulerong leader, palaaway na leader, do not respect me. Kung maaari nga, umalis kayo
Huwag ninyo akong tingnan kung ako'y masamang tao. But as long as I am living in accordance to the word and the teaching of our Lord Jesus Christ, please obey your leader. Please obey. This is the word of our Lord Jesus Christ, my dear brothers and sisters. Obey your leaders and submit to them. You know what is the meaning of submit? Pagpapasakop. For they are keeping watch over your soul as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that will be of no advantage to you. So, yan po ang utos tungkol sa mga namiminuno sa gawain. Balik ulit tayo doon sa binasa ni Sister Shirley sa verse 7 na tayo. Ang verse 6 po, yan po, in-expound ko ng kaunti about how we will treat the leaders. Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Anong good things? We must respect, obey, and submit to them. Ayan. At sa verse 7, do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. So my dear brothers and sisters, hindi natin madadaya ang Diyos. Kung anong inihasik mo, siya mong aanihin. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, ang hikayat ng Diyos, huwag tayong magsasawa ng paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, aanihin natin ang lahat ng ating inihasik. Kung ikaw ay naghasik ng kabutihan sa iyong kapwa, aanihin mo yung kabutihan. Kung ikaw ay naghasik ng kasamaan, aanihin mo rin ang kasamaang iyong inihasik. Yan po ang batas ng kalikasan. At yan ang batas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa verse 8, for the one who sow to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So ang naghahasik ng sa kanyang laman ay ibig sabihin yung mga masasamang ginagawa mo sa iyong sarili ay mag-aani ka ng kabulukan o corruption. But the one who sows to the Spirit, yung naghahasik ng Espiritu na walang iba kundi salita ng Diyos, ay mag-aani mula sa Espiritu ng buhay na walang hanggan. So kagaya po ng sinabi ni Sister Shirley na dapat tayo iwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Ito, nakasulat din nga po rito. At sa verse 9, and let us not grow weary of doing good. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi merong mga tao nagrereklamo na dahil nakakasawa na rin yung gawa ka ng mabuti, charity ka ng charity, bigay ka ng bigay. Kung ikaw po'y nagbibigay dahil gusto mo lang makilala na ikaw ay taong ganon at hindi sa mabuting budhi ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, wala pong kabuluhan ng ating paggawa na mabuti. Kaya sabi rito, let us not grow weary of doing good. Paano mo gagawin ang mabuti sa iyong kapwa? Yung charitable works ka, yung pagtulong mo sa iyong kapwa. Ano pa yung mabuti? Igalang mo yung iyong kapwa. Huwag kang gumawa ng masama sa iyong kapwa. Huwag kang mangangalon niya. Huwag kang magnanakaw. Ganun ang pag-ibig sa kapwa, my dear brothers and sisters. And in that way, you are doing good because that good is the commandments of our Lord Jesus Christ. Huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. That is doing good. Gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa mga nangangailangan ng tulong, sa mga mahihina ay tumulong ka, sa mga may sakit, dumalaw ka, magbigay ka. Yan po'y utos lahat ng Diyos.
And in that way, you are doing good to others. Ayan, sabi rito, let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Yan po kasi yung po kasing ating pagsamba sa Diyos, yan po ay araw-araw na ginagawa natin. Paano po natin nagagawang araw-araw ang pagsamba natin sa Diyos? Sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti, tayo'y sumasamba sa Diyos. My dear brothers and sisters, dito po sa aklat ng Roma, ay ganito po sinasabi, I appeal to you, therefore, brothers, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ano po yung spiritual worship na sinasabi? I-present daw po natin yung ating katawan bilang isang buhay na handog o hain. How can we do that? How can we sacrifice our body as a living sacrifice? Paano natin isasakripisyo ang ating katawang ito as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship? How can we do that, my dear brothers and sisters? Paano natin magagawa ito? Yung kaninang ating tinatalakay sa Galatia chapter 6 verse 8 na tayo ay huwag magsasawa, o verse 9 na huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, aanihin natin. Yun po ay isang uri ng living sacrifice. Isang uri ng sakripisyo na katanggap-tanggap sa Diyos. Yung ating pagtulong sa ating kapwa. Ganito po ang gagawin natin upang tayo makasamba sa Diyos, spiritual worship. Ito po, sa aklat po ng, dito rin sa aklat na Roma chapter 6 verse 12, ito po sinasabi. Roman chapter 6 verse 12. Ito po sinasabi. Verse 12 and the following. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. Do not present your members. Yung pong tinatawag na members dito, yung different parts of our body. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. So yun po ibig sabihin ng pagsamba araw-araw at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Galatia chapter 6 verse 9. Na huwag magsawa sa paggawa ng mabuti dahil aanihin natin kung ano man ang ating pinagagawang mabuti. At yan po'y magagampanan natin bilang uri ng spiritual worship sa Diyos. Ginagawa po yan araw-araw. Kaya ang sabi rito, do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y nasa ilalim ng grasya ng Diyos, kaya yung bawat bahagi ng ating katawan ay gagamitin natin bilang instrumento ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Paano mo gagamitin instrumento ng kabutihan ng iyong bibig? Huwag kang magmumura, huwag kang magsalita ng masama sa iyong kapwa.
Huwag kang maninirang puri na iyong kapwa. Yan po ang batas sa bibig. At sa mata, huwag kang titingin na may pangangalon niyang pagtingin sa iyong kapwa. So my dear brothers and sisters, yung paggamit ng iba't ibang mga members o bahagi ng ating katawan ay magagamit sa mabuti ay makapagluluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po natin sasambahin ng Diyos araw-araw. Balik ulit tayo doon sa binasa ni Sister Shirley, Galatians 6 verse 9 na yata tayo. And let us not grow weary of doing good. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa. Huwag kang magsasalita ng masama sa iyong kapwa. Magbigay ka ng tulong sa iyong kapwa. Yung lahat ng iniuutos ng Panginoon, yan po ay mabuti. For in due season, we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially those who are of the household of God. So, as we have opportunity, kagaya po na nasabi kong oportunidad, hindi laging naririyan. Hindi laging naririyan ang oportunidad. Darating ang panahon, gusto mo mang tumulong sa mga mahihirap, hindi mo na magagawa. Kaya habang may pagkakataon, may oportunidad, malakas ka pa, nakakapagtrabaho ka, kumikita ka pa, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kasi sa ilalim, yun na nga ang sabi ng Eklesiastiko, sa libingan, wala nang paggawa. Kaya habang malakas ka pa at naigagalaw mo pa yung kamay, nakapag-iisip ka pa ng matino at mabuti, gampanan mo na mga dapat mong gampanan. Kasi pag hinintay mo yung panahon ng oportunidad na nakalampas, ito sabi ng Panginoon. Ang sabi ay ganito, whatever your hand finds to do, Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hands finds to do it with your might. Habang meron ka pang lakas ang iyong kamay, gawin mo na lahat ng iyong makakaya. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in the grave to which you are going. Kapag 6 feet below the ground, that is the end of the story of our life. Wala na tayong magagawa. Kaya nga ang himok sa atin ng Panginoon, Galatians chapter 6 verse 10, ang sabi po, so then as we have opportunity, habang tayo may pagkakataon, malakas ka pa mga kapatid, malakas pa tayo, pwede pa tayo makapaggawa ng mabuti sa ating kapwa. Gumawa na tayo ng gumawa ngayon. Kasi darating sa ayaw mo man sa gusto, darating ang katapusan ng bawat isa sa atin, wala na tayong magagawa. Ano nga ang sabi ni Sister Shirley kanina? Tayo ay para laang isang usok na dumadaan sa daigdig nito. Basahin natin sa James chapter 4, verse 13 and the following. Come now, you who say today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. Alam po ninyo, pinaka-nearest future sa isang tao ay ang tomorrow. Pero ang sabi po rito ng banal na salita, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? Ano ba ang ating buhay? For you are a mist. Para lang tayong singaw. Para tayong usok. For you are a mist that appears for a little time and then vanishes.
Sa halip na gano'n ang ating pagsasalita, ganito po, instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. Yan po ang dapat nating taglayin sa ating isipan. Lahat ng mga bagay sa daigdig na ito may pagkaluma at pagkatapos. Kahit po yung mga galaxy sa kalawakan, natatapos po yun. At napatunayan yan ng mga siyentipiko na maraming mga stars ang sumasabog sa kalawakan, my dear brothers and sisters. At nagkakaroon ng tinatawag na mga black hole sa kalawakan dahil sa mga stars na sumabog. At yan po'y napatunayan na ang Biblia malaong pang natuklasan ng mga siyentipiko na sumasabog ang mga stars sa kalawakan pagdating ng limitasyon ng kanilang buhay, ay malaunang sinabi pala dyan sa Biblia na mga stars ay talagang maluluma. Yung mga heavenly bodies ay maluluma. Kagaya po ng sinabi rito sa aklat ng Hebrew, chapter 2, verse 10, ito po sinasabi, Hebrew chapter 1, ayan po. Ang sabi po rito ay ganito, Hebrew chapter 1, verse 10 po pala. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Ay, ito po sinabi ng Panginoon ay 2,000 years ago. Oh? Ito po sinabi pa sa aklat ng awit, my dear brothers and sisters. So, maybe 3,000 years ago, sinabi na ito ng Biblia, pero ngayon lang natuklasan ng mga siyentipiko na totoo ang sinasabi sa Biblia. At ang sabi rito, they will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like a robe, you will roll them up. Like a garment, they will be changed. But you are same and your years will have no end. So malinaw na ang Biblia eksakto sa kanyang mga hula, my dear brothers and sisters. Tama ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sinasabi na niya bago pa mangyari ang isang bagay. At ngayon, sa advanced teknolohiya ng ating kapanahunan ngayon, napatunayan ng mga siyentipiko na napakarami mga stars sa kalawakan ang naluma na at nagsisabog. Pag dumating sila ng 7 billion years, yung mga malalaking stars sa kalawakan ay sumasabog. My dear brothers and sisters, patunay na totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ngayon, pinag-uusapan natin ang internet. Malao na pong panahon na inihula ng Panginoon na uunlad ang kaalaman ng tao, and that is the internet that we are enjoying today. Sa aklat po ng Daniel, chapter 12, verse 4, ito po sinasabi, but you, Daniel, shut up the word and seal the book until the time of the end. We are in the time of the end. Many shall run to and fro. Marami wala tigil ang mga eroplano sa kalawakan, sa pagpaparuot parito, yung mga barko sa dagat, walang tigil ng pagpaparuot parito, yung mga sasakyan sa lupa, lalo na po sa Pilipinas, heavy traffic na. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Ito po inihula 3,000 years ago ng Biblia. Pero hindi pumapaltos ang salita ng Diyos. At ngayon po nararanasan natin ang malaking biyaya ng internet. Nakapagkakaroon po tayo ng fellowship kahit na iba natin mga kapatid ay nasa Pilipinas, proving that the Word of God is true. At ang salita ng Diyos ay nagsasalita bago pa ito maganap. Ito po sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat po ng John chapter 14 verse 29. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo,
And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. Ang wala pong maaring iagapay o ipantay na aklat sa buong mundo na maaari mong ihambing sa authenticity at pagiging exact ng Biblia sa kanyang mga banal na salita. Glory to God in the highest, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Kung mayroong laman akong salibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong linggin, kalakip ng awitin. Kung mayroong lamang akong salibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong linggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong linggin, kalakip ng awitin.
Maraming salamat po, Panginoon, sa ito. Nag-closing prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na nandito na natapos na naman po namin, Panginoon, ang aming buong isang araw, Panginoon, at sa buong isang linggo po, Panginoon, na paggabay ninyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon, at sa lahat ng inyong pagproteksyon sa amin, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aming gawain, Panginoon, na Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway, lagi nyo kaming suportahan, Panginoon. Lagi nyo kaming gabayan, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa pang-araw-araw namin, Panginoon. At naway, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas, Panginoon, para makapaghanap buhay kami, Panginoon, para sa aming buong pamilya, Lord, at para po makapagbigay po kami, Panginoon, sa aming mga kapatid na mga nangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa paggamit din ninyo kay Brother Albert upang may bahagi niya ang inyong mga banal na salita, Panginoon. At maraming salamat po, Lord, sa lahat ng partisipasyon sa gawain ito, Panginoon. Pati na po sila Sister Shirley, sila Sister Libay, Panginoon, at sila Sister Joy, sila Sister Merly, at sa iba pang mga kapatid namin, Panginoon, na nakikinig sa mga banal na salita, sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway gabayan at proteksyonan niyo po kaming lahat, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon, ang aming mga anak, Panginoon, na naway gabayan niyo po, Panginoon, ang aking mga anak, ang aking mga apo, at ang aming mga buong pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Lord. At naway proteksyonan niyo po, Lord, ang aming bansa, Panginoon, sa darating na eleksyon, Panginoon. Naway maging maayos ang eleksyon, Panginoon, at naway gabayan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa, Panginoon. Pati na po, Lord, ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa lahat, Panginoon. Naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mahaba pang buhay, Panginoon, upang kami po ay magsusumikap na masunod namin ang inyong mga kagustuhan, Panginoon, at makapag-yaya pa kami, Panginoon, ng mas marami pang mga kapatiran, Panginoon, na makinig ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aking amo, Panginoon, na naway hipuin niyo po siya, Panginoon, sa kanyang mga karamdaman, Lord. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Kayo po ang bahala sa kanya, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kayo po ang higit na makapangyarihan na makapagpagaling sa kanya, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon, ang lahat ng mga taong nasalanta ng mga kalamidad, Lord. Naway gabayan at proteksyonan niyo po silang lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, Lord, sa walang sawang inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Hanggang sa susunod na linggo po, Panginoon, naway muli po kami mapagtipon-tipon lahat, Panginoon, at naway dadami pa kami, Panginoon, na makinig na inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa isang linggo po. May God bless us all.